Okay. Sige, on na natin. Ang experiment po na to ay ginagawa po natin para ma-testing po yung thermal capability po ng Manila Block. So gamit po natin yung blowtorch. So itutuloy-tuloy ko lang ang video, no? So hindi natin to i-off. Ang sinisimulate po natin ay kunyari nakabilad sa araw yung side ng wall na to, ano ang magiging pakiramdam sa loob ng bahay. Since kakabukas pa nga lang naman talaga, so wala pa talaga mararamdaman dito. Expected yon. Makikita naman ninyo yung apoy. So tuloy-tuloy lang po yung video na to, no? Ito po ay merong construction joint. Ito po siya. So pwede natin tanggalin. Para pwede natin ngayon tanggalin ko na rin itong isa para maliwanag lang. Yan. Okay. So itong side na to ng Manila Block, ito po yung naka-expose doon sa apoy. Yan. Umiinit siya pero manageable pa rin naman. Pero yung buong cell niya o itong butas, hindi naman siya ganun umiinit. Itong katabi, wala ako nararamdaman. So ibig sabihin yan, isolated lang po yung umiinit dito lang sa direktang tinatamaan ng apoy. Gamitan natin ng ilaw. Yan po, no? So meron din po tayong isang construction joint sa loob. So makikita natin, yan, medyo may konti ng steam o usok sa loob, ano? So kung ito yung ating sukat, ano ba ito masukatan? Para makita lang natin kung gaano kalalim. Ayan. So makikita ninyo yung naiinitan ay below the line po. Ayan, nag-i-steam na nga siya, oh. Okay. Ayan, medyo mainit na nga. So nagkakaroon tayo ng steam mula po dito sa Manila Block sa pagpapainit po natin ng isang side niya. Pero kung lalagyan natin siya ng construction joint tulad po nito, yung mga katabing cells hindi naman siya umiinit. Ito hindi rin siya umiinit. So yung part lang po talaga na direktang tinatamaan ng apoy. So i-off ko lang muna yung ilaw, no, para makita natin yung pagbabaga.
makikita naman natin nagbabaga yung parte na tinatamaan. Pagbabago pa ba pagka nilapit natin? Yan. So nilapit pa po natin yung apoy. So gamit po natin yung portable na blowtorch. Buksan lang natin yung ilaw. Kaya po gabi namin ginagawa kasi pagka umaga hindi po makita yung apoy, yung flames. Oh, okay. Uminit din to ha. Okay. Itong side na to ng construction joint, uminit siya. Itong side niya hindi. At yung likod hindi rin umiinit. Pero makikita ninyo, umuusok na po yung loob ng ating Manila block. So expected naman yan. Kasi meron kang ina-apply na apoy sa labas. Rene, kuha ka kaya ng papel? I-try natin maglagay ng papel sa loob. Papel o sige karton kung ano. Basta papel na pwede nating ilagay sa loob. Etong isang side na to, ito cold pa rin siya. Kung nakikita ninyo, no? Nakadikit yung kamay ko. Ayan. Hindi po gumagapang yung init. Kabilang side naman, dito medyo nandito yung buga ng apoy. Ayan, sige. Lagyan mo ng mga pira-pirasong papel dito sa loob. Hindi, ano mo, himay-himayin mo, maliliit. Para madaling masunog, sige. Okay. So, bilang patunay po na nasusunog tong nilalagay ni Rene, no? Ayan. Sige nga, para doon. So, naglagay tayo ng papel para ma-simulate natin ngayon kung posible bang mag-apoy mula sa loob ang Manila block. Pero tingin ko naglalabas lang siya ng steam eh. Itong side na to, well, medyo hot na rin siya. Itong side na kabila hindi naman. Pero kung makikita nyo, no, nasa gitna naman siya nilagay. Itong kabila napapainit niya, itong kabila hindi. Medyo kakaiba yun So nakaka 9 minutes na po tayo. I-off ko muna uli yung ilaw para makita ninyo nagbabaga. So mukhang okay naman. Yung papel dito sa loob, wala pa rin siyang reaction. Kuha nga tayo uli ng papel. Ayan, kita nyo, no? Susunog yung papel. Okay. Nasa pagdating po ng 10 minutes mark, itatry ko lang pong i-move yung apoy para makita natin kung nagbabaga talaga yung Manila block. Ayan, no?
Talaga nagbabaga siya. So balik na natin. Nagbabaga po yung Manila Black, pero yung content niya, okay, kaya pala doon yung mainit, yung direction ng hangin papunta doon. So dito wala talaga, or meron lang konti. Wala na siyang nilalabas. Ayun, may konti pa siyang steam na nilalabas. So steam po ang nilalabas ng Manila Black. Medyo hot siya, pero kaya bang tapikin. Pero pagdating dito sa loob, wala ka nararamdaman. Gumagapang ba? Parang hindi naman siya gumagapang eh. So yan po ang thermal properties po ng ating Manila Black. Makikita nyo may lumalabas pang steam. So ito yung ating construction joint. Medyo maskip. Ayan. So ang connection po nung bottom at ng top is pamamagitan po ng construction joint. Lumalabas na yung steam mo. Ganda. Tayo ay nasa 12 minutes na po. Tuloy-tuloy lang ang paglabas po ng steam sa loob ng Manila Black. Itong isang side, okay siya oh. Malamig pa rin. Itong isang side, yan, dito banda okay siya, bearable pa rin. Pero dito medyo mainit. Yung loob niya, ayan, nagsisimula na maglabas ng steam dito. Pero majority ng steam, syempre dito tayo, direct na kusam po, ina-apply natin yung blowtorch. Pero yung mga papel natin, hindi po nagbabago yung kanyang kulay o texture. Patunayan natin na ito ay talagang umaapoy yung papel. Ayan. Mukhang nasa-saturate din ng moisture yung papel sa loob. So kung ano man pong moisture, may ibang amoy na, no? Okay. Ayan. Ngayon may naamoy na po akong kakaiba. Pero ganun pa rin. Tingnan nga natin, tinanggal natin. Kuha ka nga ng isang posporo. Pagka ginilid ko, idikit mo doon sa ayan. Ayan o, sobrang init. Sinisindi yung posporo. Sige, isa pa ulit. Ayan o. Oh, init na nitong part na to, no? So bakit po natin ginagawa ang experiment na to? Ito po ay para makita natin kung ang Manila Black po
ay magkaroon po ng unfortunate event, no, na nagkaroon po ng sunog sa loob ng bahay or sunog sa kapitbahay, kung ito po ba ay maapektuhan po ng sunog or magkokos din po para tuloy-tuloy na magkumbas ang isang structure, at kung yung loob ay affected. So dito wala ako nararamdaman na init sa kabilang side. Ayan, nakatikit po yung palad ko, wala pa ako nararamdaman na init. Dito wala din, pero eto sa may steam, ayan, meron. So lumalabas po yung init natin, nandito lamang po sa part po sa directly exposed sa apoy. Yung ibang part okay naman siya. So ituloy-tuloy na lang po natin to. So ito po ay bagong bagong canister po ng ng ating ayan, lalamig na nga, oh. Lumalabas na yung niya, oh. Lumalamig na siya. Ayan, nakikita ninyo, oh. So mas maganda bang idikit natin yung blue frame? Ayan, dikit natin para tutumba yung ating patungan. So nakikita naman natin, no, maganda po yung apoy, kulay blue. Mukhang maganda pa rin naman yung senaryo. Kalahati malamig or parang lang, normal temperature lang. Try natin kung anong unang matatapos. Kung mauubos po ba natin ay marami pa pala to, eh. Yung isang buo nito mabigat pa. Kasi itong video ay merong limit na 43 minutes. Tayo ay nasa 18 minutes na. Mukhang matatagalan pa to bago maubos, ah. Baka maunang maubos yung video. Pero less na siya. Less na sa paglalabas ng steam. Ayan. Tingnan natin to. Kasi kanina naapektuhan siya, eh. Yung steam na lumalabas, inabsorb din po ng papel. So try natin ulit. Oh, ayan, medyo bumilis-bilis na siyang masunog ngayon. Ito po yung mga paper bag na ginagamit pa pag namimili tayo sa mga tindahan. So tingnan po natin ulit kung ilalagay natin itong mga construction joint. Ayan. So yung construction joint po natin, ito po ay nakakadagdag din para i-transfer po yung init ng pader.
So yung init ng pader natin, medyo okay pa rin naman. Actually yung flow ng init ang nararamdaman ko eh. So dito wala pa rin po tayo maramdaman sa loob. So kung ito po ay isang wall na naka-expose po sa sunlight, yung init po ng araw ay nandito sa side na to, pero yung kwarto mo insulated ka from the sun, no? So yung umiinit yung part na to ng pader, pero sa kwarto mo hindi siya umiinit. So maganda siya. Okay. So I think for the purpose of this trial, susunod po natin titingnan structurally, no? Bukas tingnan natin kung ano po ang kakalabasan ngayon nitong binasan, inapuyan natin, kung magkakaroon po ng pagbabago sa material niya. Natin, ayun, lumalabas na yung moisture eh. Lumalamig na tong ano natin. Pakita lang po natin ang talagang mainit. Ayan, oh, babaga. So maganda ba at lumalabas po yung init ng wall natin dito po sa mga cells. So tingin ko maganda po, dahil nakakatulong siya para po ma-maintain natin ang kaaya-ayang temperatura sa loob po ng bahay. So pagpaumanhin po ninyo, wala akong pwedeng magamit na parang thermometer or i-measure po yung init na nilalabas po ng blowtorch at tumatama po dito sa pader, no? So ito po ay na bigla lang namin naisip na gawin. Ayan, tayo po ay nasa 23 minutes na. Sa tingin ko po pag dumating tayo sa 25, pwede na naming stop kasi I think na-reach na rin natin yung pinaka-maximum temperature na pwede po ma-reach ng blowtorch at hindi na natin ito madadagdagan pa. So muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong panonood. Ito po ang ating Manila Block interlocking building blocks po, na pinapakita po natin ang kanyang thermal qualities, no? So kung papaano nape-prevent niya ang pag-transfer ng init mula sa labas papasok po sa loob. So ito pong nakikita nyo, ito po yung mga solid na construction joint. Meron din po tayong isang construction joint wherein meron po siyang butas at may daanan po siya ng horizontal steel reinforcement. So we will make another video para doon po pagka tayo po ay gumawa na ng isang model wall na malaki-laki upang inyong ma-appreciate pati po yung time for construction. Salamat po.